25 taon na ang nakaraan, nais ni Kazunori Yamachi na lumikha ng isang driving simulator upang gawing accessible ang karera sa buong mundo na ito ay kilala bilang Gran Turismo sa Cardiff. Si John Martinborough ay isang malaking tagahanga ng mga laro ng Gran Turismo na mga video at may sapat na ipon upang bumili ng kanyang sarili ng isang simulator. Nakatira kasama ang kanyang mga magulang na sina Steve at Leslie kasama ang kapatid na si Coby ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng damit na si Steve isang dating footballer ay hindi sumusuporta sa John's endeavors na maging isang profesional na racer na nakikita itong hindi makatotohanan at mapanganib sa Tokyo. Danny Moore isang marketing executive para sa Nissan. Dumating siya sa isang komperensya kung saan naghaharap siya sa mga potensyal na mamumuhunan ng isang paligsahan para sa mga manlalaro ng Gran Turismo na magkaroon ng pagkakataon na maging tunay na racers para sa Nissan na posibleng makatulong din sa palakasin ang pagbebenta ng sasakyan. Pagkatapos mapirmahan ang paligsahan sa Danny ay naghahanap ng mga profesional na magtuturo sa mga magkakarera, at ay tinatanggihan ng lahat hanggang sa maabot niya ang kanyang huling choice, dating racer na si Jack Salter. Nakita ni Danny na nagtatrabaho si Jack bilang mekaniko at ipinahayag sa kanya ang kanyang ideya, ngunit tumanggi si Jack na sabihin na ang paglalagay ng mga manlalaro sa mga tunay na karera ng kotse ay maaaring magkaroon ng potensyal na nakamamatay na kahihinatnan mamaya. Si Jack ay nasa isang pulong kasama ang magkakarera na si Nicky Capa, isang mayabang na hothead up sa Comer. Nang subukan ni Jack na bigyan siya ng isang mungkahi sa pagpapanatili ng kanyang emosyon sa pag-iwas, tinawag siya ni Nicky na asawa, kaya tinawagan siya ni Jack si Danny at nagpa siya na magpatuloy sa posisyon ng instruktor. Diyan mamaya nakatanggap ng mensahe na nag-aanyaya sa kanya na makipagkompetensya sa isang simalate na karera pagkatapos niyang maglaro ng Gran Turismo sa isang gamer cafe, at ang kanyang mga score ay nakalogin bilang pambihirang isang video mula kay Danny na nagsasaad na ang nangungunang racers ay iimbitahan na sumali sa bagong tatag na GT Academy para sa isang pagkakataon na Race for Real. Coby mamaya sinabi kay John na pupunta siya sa isang panlabas na pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Sa simula ay tumanggi si John hanggang sasabihin ni Coby na ang kanyang crush na si Audrey ay nandoon. Pumunta si John at nakipag-chat kay Audrey na gustong libutin ang mundo. Ang party ay sinira ng mga pulis na pinilit uuwi ang mga kabataan habang nagmamaneho pabalik ng kotse ni Steve. Ang isa sa mga kaibigan ni John at Coby ay kumuha ng malapit na kotse para ipasa sa kanila ang beer para lang mabangga ng dalawang sasakyan ng isa't isa upang makuha ang atensyon ng mga pulis matapos mahagip ng isa pang sasakyan si John. Ang gas at nagmaneho palayo na humahantong sa pulis upang tugisin. Matapos ng isang maikling chase dyan ay nakuha ang pulis mula sa kanyang buntot, ngunit siya at si Coby ay dismayado na makita si Steve na naghihintay sa kanila sa bahay at si John ang sisihin sa nasirang salamin. Na si John ay dinala sa trabaho kasama si Steve sa isang bakuran ng tren ilang sandali lang bago magsisimula ang simalate race. Na si John ay umalis at sumakay sa kanyang bisikleta patungo sa cafe kung saan nagawa niyang makarating sa tamang oras para mag-sign in. Nagsimula siyang malampasan ng iba pang mga manlalaro pagkatapos gamitin ng mga kasanayan. Natamo niya sa paglalaro sa bahay at natapos siya sa unang pwesto na naging kwalipikado para sa academy. Naghahanda si John na umalis, ngunit sinabihan muli ni Steve na mapanganib, ngunit ipinaalala ni John sa kanya na siya ang nagtanim ng pagmamahal sa pagmamaneho sa kanya sa murang edad, at determinado siyang patunayan na mali ang lahat. Dumating si John sa GT Academy kasama ang siyam na iba pang potensyal na racers kabilang ang bastos na si Maddie Davis. Binigyan sila ng isang hindi gaanong motivational na pananalita ni Jack na iniisip pa rin na ito ay isang masamang ideya na ang mga racers ay nagsimulang dumaan sa malawak na pagsasanay sa pagmamaneho at pisikal. Ang pagsasanay sa apat sa kanila ay madiskwalipika at si John ay nanganganib na maging susunod sa isang driving round kasama si Jack. Hindi sinasadyang nabangga niya sa kabila ng pagpipilit na nataman niya ang preno. Nang maglaon ay nalaman ni Jack na ang mga preno ay talagang sira, kaya sinabi niya kay John na ang isa pang racer ay naalis kaya na maaari siyang pumasok sa huling karera. Sumigaw si John. Sa pananabik na naghahanda ang mga magkakarera para sa qualifying race, naglagay si John ng sticker ng football team ng kanyang ama sa kanyang helmet bilang pagpupugay sa kanya. Sinimulan niya ang karera sa huling lugar, ngunit mabilis na nagsimulang umakyat sa harap. Habang papalapit siya kay Maddie na nangunguna kay John ay gumagamit ng kanyang mga taktika mula sa paglalaro ng video game para sumabay sa kanya, at malapit na itong tawagan sa finish line. Sa tingin ni Danny ay nanalo si Maddie, ngunit pinatugtog sila ni Jack pabalik upang kumpirmahin na nanalo si John sa pamamagitan ng isang buhok. Si John ay lumipat sa mas malalaking karera at ang kanyang mga kapwa racers kasama si Maddie ay binabati siya. John naglakbay kasama sina Jack at Danny sa Austria upang makipagkumpetensya sa mga karera upang maging kwalipikado para sa isang lisensya ng FIA. Siya ay lumaban kay Nicky at iba pang mga racer na nagsisimula sa patay na huling lugar habang patuloy ni John ang mga karera na nagsimula siyang umakyat maliban sa isa kung saan ang kanyang kotse ay pinatumba ni Nicky sa kurso, kaya ginawa niya, at natapos mayroon siyang isa pang karera sa Dubai kung saan sinabi sa kanya ni Jack na kailangan niyang magtapos sa hindi bababa sa ika-4 na pwesto upang makuha ang kanyang lisensya. Sa panahon ng karera nalampasan ni John si Nicky na nag-udyok kay the jerk driver na bumilis ng sobrang bilis at sumalpok sa isa pang kotse.
Ang gulong mula sa kotse ni Nikki ay lumipad patungo sa windshield ni Jan ngunit hindi ito sapat na nasira para hindi siya makakita kaya siya ay nakatapos at nakakuha. Kanyang nakipag-ugnayan si Jan kay Audrey at inimbitahan siya sa Tokyo para panoorin siyang opisyal na mapirmahan ng Nissan. Maghapon silang magkasama at napunta sa isang dance club kung saan sila nagbahagi ng kanilang unang halik dyan pagkatapos ay tumungo sa track ng Nürburgring sa Germany para sa isa pang karera na sina Steve at si Leslie ay nanunood sa bahay. Sa ika-6 na lap nagtagumpay si Jan na makarating sa second place bago siya magmaneho ng napakabilis na umakyat sa isang burol dahilan upang ang kanyang sasakyan ay tumagilid at dumaan sa isang masamang banggaan. Naging takot ang kanyang mga magulang matapos itong makita sa TV at Jan dinadala sa ospital. Kasama si Jack sa kanyang tabi pagkatapos gisingin ni Jan sina Danny at Jack at ipaalam sa kanya ang nangyari. Isang manonood ang malungkot na namatay sa pag-crash ngunit tiniyak nila kay Jan na hindi niya kasalanan. Nagsimula siyang maghiwalay at sinabing gusto niyang mapag-isa. Hindi man lang niya magawang magsalita sa kanyang mga magulang na sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Nang ganap na gumaling si Jan ay dinala siya ni Jack para magmaneho papunta sa lugar kung saan siya nabangga at sinabi niya kay Jan kung ano ang nagtapos sa kanyang karera sa karera na nagmamaneho siya sa track ng Loman at natapos sa isang wreck kung saan namatay ang isa pang driver. Huminto si Jack sa karera pagkatapos noon at nagsisi dahil hindi niya nakita kung gaano siya kagaling at ayaw niyang hayaan ni Jan na mangyari sa kanya ang parehong bagay. Hinayaan niya si Jan na kunin ang gulong para magawa niya. Tapusin ang kanyang lap Jan at Jack ay makipagkita kay Danny na nagsasabing ang iba pang mga racing team ay nagsisikap na itulak ang pagtatapos ng pagkakaroon ng sim racers na makipagkompetensya at sinusubukang gumawa ng mga kaso laban sa kanila. Plano pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang kompetisyon sa 24 na oras na karera sa Le Mans sa may sariling pangkat ng Nismo na sinamahan ni Maddie at ang kapwa driver ng GT Academy na si Antonio Cruz. Sa Le Mans Jan ay kasama ang kanyang pamilya kasama si Audrey at iba pang mga driver ng GT Academy para suportahan siya. Si Steve ay bumisita kay Jan habang siya ay naghahanda at humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagpapakita sa kanya ng suporta na kailangan niya ng mas maaga. Ang karera ay nagsimula kay Jan, Maddie at si Antonio na nagpapalit-palit ng mga oras sa pagmamaneho. Isang karibal na tsuper ay nauwi sa isang maapoy na pagbangga ngunit siya ay nakababa ng buhay sa kanyang sasakyan nang si Jan ay umahon. Upang magmaneho nagsimula siyang mawala ng kanyang focus pagkatapos isipin ang tungkol sa pagbangga na tinulungan ni Jack sa pamamagitan ng paglalaro ni Kenny G at Enya upang tulungan si Jan kunin ang kanya. Bumalik sa laro sa huling oras sa lap ng karera. Si Jan ay nagsimulang magtungo sa unahan upang unahan si Nikki. Naaalala niya ang pagmamaneho ng Loman mula sa mga video game at kung paano niya ginamit ang kanyang sariling paraan upang malampasan ang iba pang mga driver na gumagamit. Ang parehong taktika na ito ay naabutan niya si Nikki kung saan sila ay nakikipagkarera sa leeg at leeg patungo sa finish line hanggang sa makarating sila doon at nanalo si Jan sa buong koponan at ang kanyang pamilya ay tumungo sa podium upang magdiwang habang tinatanggap ni Nikki at ang kanyang koponan ang kanilang pagkatalo ang katapusan. Text sabihin ng John Martin Burr at ang tagumpay ng koponan ng Nissan sa binagong motorsports ng Loman. Magpakailanman si Jan ay nakipagkompetensya sa mahigit 200 karera hanggang sa kasalukuyan at naglaro pa siya ng sarili niyang stunt double sa pelikulang ito. Ang mga larawan ng totoong Jan at ang kanyang pamilya ay ipinapakita kasama ng kanilang mga katapat sa pelikula. Maraming salamat po sa panonood.